Yan, isang magandang araw po muli sa atin mga ka-vlogger at mga kapatid. Ako po ito si ka-vlogger Brother Joel Padilla ulit. At lubos po ako nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat sa mga oras na ito ay po'y patuloy ng pag-aaral ng kanyang mga salita. Ano po? Kaya muli ko pong inihandalin po natin ating banal na kasulatan kasi ito lang papatunay na yun nga pong aking mga sinasabi ay pawang katotohanan lamang. So sa mga oras na ito mga ka-vlogger at mga kapatid, bago tayo magpapatuloy, anihan po natin ang pamatnubay ng banal na espiritu na sa ating pag-aaral ay lubos po natin itong maunawaan at may sa kabuhayan. Tayo po manalangin. Mahabagin at mapagpala namin Diyos, maraming salamat po sa mga oras na ito na kami inyong muling sasamahan, na kung saan sa pamatubay na banal na espiritu ay aming hinihiling na inyo kami bigyan ng katalinuhan, aking mga bibig ay pahiran, at ang makikinig at manonood tulungan ng maunawaan na ito. Higit sa lahat, ang may sa kabuhayan namin yung inyong mga katuruan. Ang aking pong pagpapahayag, Panginoon, alam niyo po, upang mahanda po ang bawat makapakinig nito. Umaasa po ako na kayo pong manguna sa amin, napat lukubang kami lulintakan naman ng Espiritu, at ipagpatawad namin kasalanan na gawa. Dito po ang aming hiling Ama, sa pangalan ni Jesus, siya ang tagapagligtas. Amen. Ayan, so, magandang araw po mga ka-vlogger at mga kapatid. Salamat at sa mga oras na ito tayo patuloy ang pag-aaral ng kanyang salita. Ano po? Ang salita ng Panginoon. So, sa mga oras na ito, gusto ko pong kayong dalhin sa isang pag-aaral na kung saan, isang katanungan, itong ating mundo kaya, saan kaya ito patungo? Sa inyong palagay. Way back sa mga, sabihin na natin, ipinanganak kasi ako 1982. Ayan. So, aking binalikan yung mga panahon noon, medyo maaluan pa. Bagaman hindi ganun ka-high-tech, at hindi rin ganun ka-bilis ng paghahanap buhay, pero halos mura pang mga binibinta at binibili. Ano po? At saka, parang hindi masyadong mahirap pagdating sa pagkain. Ano po? Pero habang tumatagal ang panahon at nagkakaedad na rin ako, nakita ko dito na ang laki ng pinagbago. At dumating din sa punto na ang aking isipan nagtanong din ng ganito. Itong ating mundo, saan siya patungo? Lalo na nung nag-aaral ako ng banal na kasulatan. Okay po. Ang sabi nga po, isang katanungan, paano ba nagsimula itong ating mundo? Bakit ba nagkakagulo-gulo tayo? Well, maaring napanood nyo to sa ibang vlog ko. Pero gusto ko po kayong i-review at i-remind na itong ating mundo ay talagang ang Diyos ang nagsimula sa lahat ng ating pag-aaralan yung Genesis chapter 1 verse 1. Sabi nga, ang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. At bilang tayong mga Kristiyano na naniniwala sa Diyos, papasok ang ating kaisipan na siyempre perfect. And then, I believe also na perfect talaga. Pag sinabing perfect, walang bahid na kasalanan. Even though say Adam and Eve, hindi nila alam kung paano ba gumawa ng mali. Kasi, ang nilalang sila ng Diyos ay talagang perfecto. Hindi lang sa kanilang kalusugan, sa kanilang katawan, hindi lang sa kalikasan na perfect, kundi maging sa pag-uugali ng tao at ng hayop ay talagang perfect na perfect. Ano po? Pero kung ating titingnan, nasaan na yung pagiging perfect? Bakit nagiging ganito ang ating mundo? At yun ang tumatakbo sa puso't isipan ng bawat tao ngayon, na kung saan isa ring katanungan sa akin noon. Kaya ating pag-aaralan ng banal na kasulatan. Ano po? Kung atin pong titingnan sa Genesis chapter 2 verse 1, niyari ang langit at ang lupa at ang lahat ng mga bagay sa mga iyon, na kung saan sa ikapitong araw, sabi nga sa pag-aaral, sa Genesis chapter 2 verse 2, ng ikapitong araw ay natapos ng Diyos ang gawain na kanyang ginawa. So, kita mo doon na yung pagkakasunod-sunod sa araw, nandun ninyo sa isa kong vlog, malamang alam nyo na yun, makikita mo doon ay prepare ng Panginoon. At sabi ko nga, pagka ang Diyos ang gumawa, perfect palagi yan, walang mali diyan. Pero, yung katanungan na yun na tumatakbo din sa ating isipan ngayon, lalo na kung hindi natin masyadong mas naunawaan, bakit nga ba naging ganito ang ating mundo? Ayun ang ating pag-aaralan sa mga oras na ito. Kung ating titingnan Genesis chapter 2 verse 2, ay makikita mo doon na binigyan pa ng Diyos, hindi lang siya nagtapos, hindi lang niya pinakilala, natapos ito sa kapitong araw, kundi sa kadugtong noon, nagpahinga siya ng ikapitong araw mula sa lahat ng gawaing kanyang ginawa. Alam natin na hindi napapagod ang Diyos. Nagpahinga siya kasi ito yung time na kung saan magkakaroon ng pag-alaala, both side, sa isang nilalang doon sa kanyang manlalalang. At ang manlalalang naman ay siyang inihabilin niya sa kanyang mga nilalang na sa ikapitong araw magtatagpo tayo. Okay po? Kaya maganda yung plano ng Diyos. Sabi ko nga, pag ang Diyos ang nagpanukala, perfect. At hindi mababago yan. Yung nga lang,
isang katanungan, paano hindi nababago? Bakit ganito na tayo? Nagsimula sa perfect, bakit ganito ang ating kalagayan? Kung atin pong titingnan ng Genesis chapter 2 verse 15, ay bago nangyari yung ganitong kalagayan natin ay ang lalaki ay binigyan pa ng isang kapamahalaan na kung saan siyang mamamahala sa mundong ito. Lalo't higit doon sa pinaka-basement nila. Walang iba kundi ang Garden of Eden. Ano po? Sabi nga sa Genesis chapter 1 verse 28, at magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga dagat, at sa mga ibon, sa impapawid, at sa bawat hayop na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Kaya dito mo makikita na yung pagiging perfect nila is may connection sa isang una sa Diyos, sa kanilang dalawa, kay Adan at kay Eva, at the same time sa kalikasan. At may habilin ang Diyos sa kanila na sa lahat ng puno dito, pwede ninyong kainin. Maliban lang sa isang ito. At ang punong ito ay puno ng pagkakilala ng mabuti at masama. Sa oras na inyong kainin ito, walang pagsansalang kayo'y mamamatay. At ito na nga yung tumakbo sa Genesis chapter 3 verse 2 and 3. Sabi ni Eva, nung nakipag-conversation siya kay Satanas, kasi at this time, si Satanas pumasok na ang ganyang espiritu sa ahas. Ang sabi niya, sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ay makakakain kami. So, pwede naman pala, sabi niya doon. Pero may kadugtong siya, datapwat sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos. Anong sabi? Huwag kayong kakain na yaon, ni huwag ninyong hipuin, baka kayong mamamatay. Actually, dinugtong na lang yun ni Eva yung huwag niyong hipuin eh. Ang deal talaga ng Diyos is huwag kainin. Well, hindi yan ang ating pag-uusapan yung huwag hihipuin. Ano po? Ang pag-uusapan natin, sinaway ng ating unang magulang ang Diyos. Walang iba kundi si Eva. Okay po? At ito naman yung encounter sa kanya ni Satanas na marinig niya yung explanation niya. Kaya napakatalino ng Satanas, mga vlogger at mga kapatid. Encounter na at sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay. Sabi-sabi lang yun ng Diyos. Ang ganun na pagkasabi. Kaya sabi pa dito sa Genesis chapter 3 verse 5, sabi kadugtong ni Satanas na sinabi niya, sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo kumain niyaon ay madidilat nga ang inyong mga mata, kayo magiging parang Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. Well, doon sa pagkakilala ng mabuti, walang problema kasi perfect ng ginawa si Adam and Eve. Ang problema, nagkaroon ng curiosity. Itong si Eva, ano ba yung paggawa ng masama? Maraming tao ngayon, Adventista ka man, Kristiyano ka man, o kahit anong relihiyon meron ka ngayon, maraming tao ngayon na curious dun sa isang bagay, bagaman alam nilang mali. At alam nilang parusa is kamatayan. Kung inyo makikita rito, sa simula pa lang, sinagot na ni Eva, oo, pagka kinain namin ito, mamamatay kami. Ang problema, nabanggit na niyang mamamatay sila, pero mas pinulot niya yung gusto ni Satanas na mangyari. Sabi niya, huwag kang maniwala doon kasi talastas ng Diyos na sa araw na kayo kumain niyaon, madidilat ang inyong mga mata. At kayo magiging parang Diyos. O, diga? Nakalimutan ni Eva yung word na parang. Pag sinabing parang, hindi talaga yan exactly na words. Ibig sabihin, bigyan niya sana ng pansin. Bakit niya sinabing parang? Kung pinansin niya lang yun agad, hindi eh. Mas kinunclude niya sa isip niya, maging kagaya pala ako ng Diyos. Pero sa sinabi ni Satanas, matalino eh. Naging ng parang, nakalimutan nga lang. Ano? Kaya tayo, napakahilig natin siya, parang masarap naman eh, kaya tinikman ko. Yung napasarap, ayun. Hirap na lumabas, ano. Kaya napakahalaga na sa buhay natin, huwag tayong makipag-conversation kay Satanas. Not literally ha, na makikipag-usap ka. Pero may iba yan, gumagawa. Lalo yung mga spirit of the glass, pakikipag-usap sa mga patay, pakikipag-usap doon sa mga duwende, pakikipag-usap doon sa mga masasamang espiritu. It is a part na kung saan nakikipag-conversation ka kay Satanas. At yun ang gustong-gusto ni Satanas sa buhay natin. Yung mga kabataan, iwasan po ninyo yung panunood ng mga pelikula na walang kabuluhan. Bakit? Lalo na yung mga horror, mga magic. Nako, iwasan niyo yan. Bakit? Isa yan sa dahilan kung bakit nadadaya tayo ni Satanas. And proven na po yan. Kaya ang iba, may mga napuposes. Ano po? Then, bakit natin gagawin yun? Don't be curious. Napagalaw lang yung coins at saka yung baso,
Ay, subukan kaya natin. Gusto ko rin makita. Mahilig yung mga taong ganun. Wag. Don't try this at home, sabi nga eh. Bakit? Kukuyugin ka ng demonyo. At yun ang mahirap sa buhay ng isang tao. Kaya balikan natin yung buhay ni Eva, yun. Kinunclude niya agad, pwede siyang maging kagaya ng Diyos. Pero yung parang, hindi talaga yun maging kagaya ka ng Diyos. May parang nga eh. Nasalita, di ba? Kaya sabi niya dito, kung ating titingnan, dahil nakita ng babae na parang kalugod-lugod sa paningin at sabihin natin, parang namang masarap. O diga? Ginamit niya yung parang kalugod-lugod sa kanyang paningin, parang masarap. Pwede naman siguro yung mga hindi sigurado na salita. Pwede naman siguro kainin, hindi naman siguro ako mamatay. Yung siguro, walang sigurado ba? Kaya napakahalaga na ingatan natin yun. Ano po? Kaya nung kinain nila, ito ang kinalabasan. Sa perfect na mundo, pinalaya sila, lumabas ang iba't ibang klasing parusa sa tao. At ang bunga ng pagkakasala nila mula sa isang perfectong mundo, English pa ay perfect world. Makikita mo dito, pumasok ang kalungkutan. Ano pa? Karamdaman. Ano pa? Mga luha. Ano pa? Kabiguan. Ano pa? Kamatayan. Kaya dito rin, may papasok natin yung uso ngayon sa mga millennials at saka Generation Z. Nakikita mo dito yung sinasabi na walang forever. Kasi nga, pumasok ang kasalanan. Pero kung mag-aaral ka ng Biblia, merong forever po dito sa Biblia. At ang forever kapag bumalik ang ating Panginoong Yesus. So yun ang bunga ng pagkakasala ng ating unang magulang at na-inherit na natin mula sa kanila hanggang sa panahon natin ngayon. Kinapakahalaga na ang bawat isa sa atin, magmasid din tayo sa ating kalagayan. Humaharap ba tayo kagaya ng pagharap ni Eva? Marami. Hindi nga lang literally na yung bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama, yun ang iyong kaharap. Pero same yan sa iyong kinakaharap araw-araw, lalo pat kung nagpapadala ka sa tukso. Kaya ang kahangahang mundo ay nasa ilalim ng kaligaligan. Yan. Nasa ilalim na tayo ng paghihirap. Kaya pagising mo sa umaga, mamumblema ka na kung ano yung kakainin, ano yung papakain mo sa iyong pamilya, di ba? Kasi yun ang epekto kapag kasumuhay sa Diyos. Kaya ang gusto ng Diyos, manumbalik tayo bilang mga nilalang, bagaman tayo naninirahan na nga dito sa makasalanang mundo, manumbalik tayo sa tama kasi yun ang gusto ng Diyos. Okay po? Ang sabi pa nga niya dito, kung atin daw babalikan ang ating unang tanong, ano nga yung unang tanong? Itong ating mundo, saan patungo? Ito yung ang patutunguhan nito ay hindi na into perfect world. Ano po? Bagaman ang Diyos, may panukala siya sa tao, pero itong mundo, kung yung pag-aaralan ng banal na kasulatan, hindi na ito babalik sa original na gaya ng paggawa ng ating Panginoon Yesus. Okay po? Ayan. Kung ating titingnan, ano na nga ba ang nangyari sa ating mundo at lipunan? Dahil pumasok na nga itong kasalanan. Ito, dahas, patayan, kabi-kabila. Totoo yun. At danas na danas natin yan. Well, hindi ko po kayo tinatakot. Baka naman tanggalin ito ni YouTube tong aking, yung aking vlog. Hindi. Ito yung reality na nakikita natin sa mundo. Ano pa? Magamansang nagdidigmaan. Totoo yun. Kasunod, kalikasang grabe na. Pagka ang kalikasan ng gumawa, ang daming masisira at ang daming nalalanta ng mga lugar. Ano po? Hindi lang tubig, hindi lang bagyo, hindi lang init, kundi lindol. Kasama ni lahat na, kasama na. Kasi yun ang epek ng kasalanan. Kaya bilang ikaw, alam mo kung ano ang tama at mali. Maniwala ka dyan. Wala kang patutunguhan, maniwala ka sa hindi. Okay po? At sasabi pa nga po dito, mga bilihing walang tigil sa pagtaas. At ayon sa pag-aaral sa banal na kasulatan, marami talagang hindi nanganiwala dito. Pero kung yung pag-aaralan nasa propesiya na, lahat nakasunod na sa Biblia, na sa huling kapanahunan, mas maghihirap pa ang mga tao. Hindi ako natatakot na ipapahayag ito. Dahil, magkaaminan man at sa hindi. Sabi ko nga, balikan natin yung sinabi ko kanina. Way back, pinanganak ako 1982. Nagkaroon ako ng medyo kaisipan na, nasa mga 13 years old. O isipin mo, nakita ko na yung mundo na habang nagkakaedad ako, kahit sinong matatanda, sabihin mo, magpalit na tayo ng ilang presidente. Kahit yung presidente nagsasabi na kung saan ang ating mundo ay matanda na at pahirap ng pahirap. Marami nang nagsasabi, magbabago pa yan. Ilang taon na yung sinisigaw nila?
Alam mo, isa sa pinakamahirap nun, problema tayo sa ating climate change. Kaya nagsisigaw ngayon ang Pope na ano daw, magkaisa daw tayo at magtulungan para maiwasan itong climate change. Well, ibang topic ang ating pag-usapan pag ganun. May mga nag-topic niyan, research niyo bakit niya pinoproklama riyan. Yung ganung klaseng panawagan. Pero sa akin, gusto kong unawaan ng bawat tao na nanonood ngayon. Lalo na ikaw, hindi ka nagkamali. Bakit? Itong ating mundo, matanda na at pasira ng pasira ito. Maraming nagsasabi na lilipat daw sa ibang planeta. Well, yun ang kanilang pananaw. Pero sa akin, kung susundan mo lang ang Biblia, sumasang-ayon. Hindi individual, kundi pangkalahatang nangyayari sa buong mundo. Okay po? Kaya sabi nga dito, ang mapangwasak na lakas ng kalikasan ay yun ang mararanasan natin. Kaya kamakailan lang dito sa Taal, hinutukan tayo ng bulkan, meron pa tayong kinakaharap ngayon isang mahirap na kakaharapin at masa pa rin tayo na sana'y bigyan pa tayo ng chance. Alam niyo, yung chance ng Panginoon, hindi para gumaling ka, hindi para magiging maayos. Hindi. Ang chance ng Diyos is magkaroon ka ng relasyon sa Kanya. Yun ang panawagan niya. Sabi nga ni Pablo, whether mamatay ka sa mabuhay, basta nasa sa kamay ka ng Panginoon, masyure ka doon, masigurado ka. Bakit? Sino mayari ng buhay? Ang Diyos. Marami nang nagsasabi about evolution, hindi daw totoo na mayroong Diyos. Kung walang Diyos, sinong gumawa sa atin? Diba? At hanggang ngayon, kung mayroong Big Bang Theory, bakit ang ibang planeta, yung buwan, wala pa nakatira? Mercury, Saturn, Venus, ano pa ba? Mga ibang planeta. Ba't wala pa rin? Hindi kasi, kung yung titingnan, malayong malayo, pero sa Diyos malinaw. Kanina pinakita, diga? Nilalang niya ang langit at ang lupa ng pasimula. Kaya dapat, maunawaan natin na ang panukala ng Diyos ay hindi ganun. Nga lang dahil sa pagsuway ng tao, ito ang nangyari. Kahirap-hirap tayo. Kaya kung yung titingnan, yung Lucas chapter 17 verse 26, at kung paano ang nangyari sa mga araw ni Noe, ay ganyan din naman ang mangyari sa mga araw ng anak ng tao. Bakit? Lucas chapter 17 verse 26, sila'y kumakain. Anong kinakain? Kahit ano, pwede na. Sila'y umiinom ng mga may kulay at may lasa at mapait. Alak ang tinutukoy ko dito. Nag-aasawa. Yung nag-aasawa, tigda dalawa. At sila'y pinag-aasawa. Pwede na lalaki at babae. Pwede na lalaki sa lalaki at babae sa babae. Yun daw ang mayari sa huling panahon. Hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe at dumating ang baha at nilipol silang lahat. Same sa ating panahon ngayon. Kaya napakahalaga na maunawaan natin. Tanong, sino ba si Noe? Okay, tingnan natin. Sa Genesis chapter 5, ang mga patriarka at buhay nila. Kung ating titingnan, magsimula tayo kay Adan, ng unang panahon, mostly ang sinusulat sa Biblia is mga kalalakihan. Lalo na pagdating sa mga taon. Mas na-emphasize ang mga lalaki kasi sa Jewish time or sa Israelite time or sa mga sinauna pa talagang panahon, mas ang lalaki. May mas mataas siya na katungkulan. Okay po. Kaya sabi dito, sa pinakaunang ama natin, walang iba kundi si Adan. Namuhay siya na 930. Si Seth naman, ang kasunod na ipinanganak, 912. Ito yung pangatlong anak ni Adan. Maliban doon kay Abel at kay Cain, kay Cain at kay Abel ay may kasunod si Seth. Ano po? At nagkanak si Seth, ang pangalan ay Enos, 905. Kasunod, si Kenan, 910. Mahalalel, 895. Jared, 962. Tumaas pa ng konti, oh. Pero pagdating kay Enoch, biglang bagsak, 365. Umakyat naman pagdating kay Metusalem, nakabawi. Ito ang pinakamatanda. Trivia sa inyo. Pinakamatanda na tao na nabuhay sa kasaysayan o sa buong mundo ay si Metusalem or Methuselah sa English. 969 na taon nabuhay siya sa mundong ito. And then, bumaba na kay Lamech, 777 na. And then kay Noe, 600 na taon. Yun yung time na kung saan bumaha. So, mula kay Adan, 10 salin o 10 mga kaapu-apuhanan niya, sa ika-10 itong si Noe. At siya yung gumawa ng arka na siyang pinili ng Diyos. Anong nangyari nung panahon ni Noe? Ang pagkagunaw sa pamamagitan ng baha ayon sa Genesis chapter 6 hanggang chapter 9. Tama. Makikita niyo doon na yun ang nangyari. Okay po, sinurtcut lang natin para at least maunawaan. Kung gusto niyo mabasa, pag-aralin yung Genesis, makikita niyo doon simula. Kasi ang Genesis siya ang simula ng lahat.
mula sa pagiging perpekto, simula sa pagiging makasalanan, simula sa pagsuway ng tao, unang pagpatay, basta masimulain lahat ang Genesis. Okay po? Kaya kung titingnan niyo Genesis chapter 6 verse 1 and Genesis chapter 6 verse 5 to 6, sabi dito, nagsimulang dumami ang mga tao at sa balat ng lupa at nagkaanak sila ng mga babae. Verse 6, chapter 6 verse 5, nakita ng Panginoon na napakasama na ng tao sa lupa at ang bawat haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay palagi na lamang masama. Genesis chapter 6 verse 6, nalungkot ang Panginoon na kanyang nilalang ang tao sa lupa at nalumbay ang kanyang puso. So nalungkot ang Panginoon. Nalumbay pa siya, bakit? Talagang ang tao ay nagkamali, kasala eh. Sabi niya sa Genesis chapter 6 verse 7, kaya't sinabi ng Panginoon, lilipulin ko ang tao na aking nilalang sa ibabaw ng lupa. Ang tao, ang hayop, ang mga gumagapang, at ang mga ibon sa impapawid sapagkat ako'y nalulungkot na nilalang ko sila. Sa ibang salin nito ay hindi naman sa nagsisi, pero parang yung kalungkutan ng Panginoon ay talagang nakita niya na sayang katao. Ang panghihinayang ng Diyos. Ang sabi niya dito, sa Genesis chapter 6 verse 8, subalit si Noe ay nakatagpo ng biyaya sa paningin ng Panginoon. Pasalamat tayo kay Lolo Noe, dahil siya yung ginamit ng Diyos upang magkaroon ng tsansa ang tao. Ayan, ang problema, nung natapos ng baha, dumami ulit ng tao. Ito na naman tayo ngayon. Bakit sumama ang puso at isip ng tao kung ating titingnan? Ang Genesis chapter 6 verse 5, nakita ng Panginoon na napakasama na ng tao sa lupa at ang bawat haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay palagi na lamang masama. Kaya yung sinasabi sa Roman, sabi ni Pablo, ay lahat ay nangagkasala at walang nakaabot sa kalulutihan ng Diyos. Wala kahit isa. Kaya ito ang buhay natin ngayon. Ang dahilan, ang pagsuway. Kaya kung atin titingnan, yung chart dito, nilalang ng Diyos ang mundo, pagkatapos, nagkaroon ng pagpili ang tao, ang paglalang ng Diyos is perfect, meron lang siyang inilagay doon kasi yun ang sukatan ng pag-ibig niya sa Diyos at pag-ibig sa ibang mga Diyos. Okay po? Ang problema, sinunod na sa pagpili ni Adan at Eva, pinili nila yung suwayin ng Diyos, hindi susundin ng Diyos. Ito ang parusa. Sumuway ang tao, pagkatapos, naging masama siya. Ayan ba? Kita niyong epekto ng kasalanan. Dahil doon, ginunaw ang mundo sa pamamagitan ng tubig. At ikadawang pagkakataon. Bakit? Dahil namatay ang ating Panginoon Hesus at binigyan niya tayo ng isang pagkakataon. At yun ang magandang balita. Kaya kung ating titingnan, bakit ganito na ang lagay ng mundo natin? Genesis chapter 1 hanggang 9, nakikita mo dito na kung saan ang mundo noon is perfect, nilikha ito ng Diyos, umili ang tao at pinili lang pagsuway, at ang nangyari, ginunaw ang mundo ngayon, ito na tayo. Sirang-sira na. Nakita ninyo yung epekto ng kasalanan. Nakita ninyo yung pagsaway sa Diyos. Kaya yung katanungan, bakit ganito na ang ating mundo? Hindi dahil kung kanino man, kundi walang ibang sisisihin dito. Si Satanas at ang kasalanan. Okay po? Ayan. So, sabi nga dito mga kapatid, kung ating titingnan, ang mga huling araw ayon sa 2 Timothy 3, chapter 3 verse 1, ito yung paalala ni Pablo kay Timoteo. At ito'y applicable sa ating kapanahunan. Anong paalala niya? Tandaan mo ito. Mababatbat ng kahirapan ang mga huling araw. Ano mangyayari sa huling araw? Hindi ito tinutukoy ni Pablo lang sa time ni Timothy. Namatay na rin si Timoteo eh. Ang tinutukoy niya rin dito sa kapanahunan natin ngayon at sa hinaharap pa. Kung meron pa mang mabubuhay na susunod na henerasyon, ito ay paalala ni Pablo sa bawat isa sa atin na nabubuhay. Tandaan mo ito. Mababatbat ng kahirapan ang mga huling araw. At danas natin yan ngayon. Kasunod, ang mga tao ay magiging makasarili. Totoo yun. Gahaman sa salapi, palalo, mayabang, mapang-alipusta, suwail sa magulang, walang utang na loob, at lapastangan sa Diyos. Kaya kung kayo hindi kayo tumingin sa utang na loob, malinaw dito sinabi ni Pablo, karoon naman kayo ng... Kasi pag meron kang pananaw sa isang buhay na kung saan marunong kang tumingin ng utang na loob,
magkakaroon naman naghiya, at the same time, magkakaroon ka rin ng kaisipan na kailan ko kaya siya mababawian ng mabuti. Diba? Wala namang, utang na loob ng isusukli mo yung masama. Diba po? Yan. Sabi ko dito, ang huling mga araw, ito pa yung paalala sa 2 Timothy chapter 3 verse 3. Bukod dito, magiging malupit sila, walang habag, mapanirang puri, mapusok, marahas, at namumuhi sa mabuti. Bigyan ko kayo ng example. Bahala si YouTube kung tatanggapin niya to o hindi. Yung mga naghuhubad-hubad ngayon, sintabi sa mga kabataan, rated is PG. May mga babae ngayon na ang tatatanda na, nagsasayaw pa at nakikipag-deal na maghuhubad sila at magsusuot ng isang kasuotan na kung saan kahalay-halay. At yun na nakakalungkot. At mayroong mga gumagawa nito. Pero alam niyo, sa totoo lang, natutupad ang sinasabi sa banal na kasulatan. Ngayon sasabihin ng iba, hindi totoo ang banal na kasulatan. Magbasa ka na ng mga aklat na naghuhula-hula, lahat foul, lahat walang tumama. Meron man kaunti, pero sa Biblia, lahat sumusunod sang-ayon sa propesiya. Sabihin, sang-ayon sa hula, nangyayari ang mga bagay na ito. Ano mangyayari daw sa ilang panahon? Malulupit sila, walang habag, mapanirang puri. Kaya napakauso ngayon chismis, mga kapatid, mga vlogger. Mga mararahas, mga namumuhi sa paggawa sa mabuti. At ang sabi pa niyo, 2 Timothy chapter 3 verse 4, hindi lamang yan, sila'y magiging taksil. Maging kanino man, walang taros. Yung pagsasaya, magdamag na, kahit langong-lango na, kinabukasan, parang patay kasi sobrang kalasingan. Ano pa? Mga palalo at mahilig sa kalayuan sa halip na mga bagay na ukol sa Diyos. Tatawang ako dito sa isang matanda dito sa amin. Sabi niya, bakit ang mga kapatid takot na takot pumunta sa simbahan? Kasi baka mahawaan daw. Pero nakikita ko sila sa mall. Akalungkot isipin, na ko lang to, na siya mismo nagsabi sa akin, at sa akin, consider ko doon, pero narinig ko yun sa kanya, parang sabi ko bakit nga ba tayo takot na takot dito sa isang kalagayan ganito? Pwede naman tayong mag-church. Kung sa mall nga, sobra-sobrang tao doon, mas marami. At the same time, hindi ka pa sigurado kasi kahit taga saan yun, nanggaling. Kaya kung yung makikita dito, talagang ang tao ay hindi na niya kayang balansin kung alin ang tama at mali, kung alin ang dapat gawin at anong hindi. Well, hindi ko sinisisiha yung mga hindi nagsisimba na uunawaan kayo, baka kayo magkasakit dito o pamasisi ninyo. Ang puntos ko dito is, may puntos yung matanda. Hindi yung galing sa akin, galing sa kanya at nagbukas sa kaisipan ko. Bakit nga ba? Yan. Okay, tuloy natin. Sabi ang mga huling araw, ito po ang sabi. Ayon sa 2 Timothy chapter 3 verse 5, sila'y nagkukunwang may pananampalataya, ngunit hindi naman makikita sa buhay nila. Ang kapangyarihan nito, iwasan mo ang mga ganitong tao. Anong gagawin sa mga ganitong tao? Iwasan. At yun ang pamumuhay sa huling kapanahunan na ang tinutukoy ni Pablo itong panahon natin ngayon at sa inaharap pa. We are living in the last days. And this last days is nagre-remind sa atin na nakikita natin ang iba't ibang klaseng palatandaan na ang panahon natin ay ito yung panahon na nalalapit na ang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Sabi nga niya sa Matthew chapter 24, kung makikita niyo mga bagay na ito, magsihanda kayo at ikagalak ninyo. Nga lang, mananalangin kayo at may gagawin kayo. Bakit? Kasi nasa gitna din kayo na isang malaking problema. Alam natin yung mga Adventista kung anong kakaharapin natin sa huling panahon. Okay po? So, itong ating mundo, nasa huling araw na po tayo, mga kapatid at mga ka-vlogger. Kaya ang panawagan ng Diyos ayon sa Jeremiah chapter 22 verse 29, ito ang sabi ni Jeremiah, "O lupa, 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 pakinggan mo ang salita ng Panginoon." Paano mo papakinggan kung walang hahayong Adventista? Sino ba yung lupa? Ang sinisimboluhan niyan, mga tao. Okay po? Ano sabi pa niya dito? Isaiah chapter 66 verse 15, "Sapagkat narito ang Panginoon ay darating na may apoy at ang kanyang mga taro ay magiging parang ipo-ipo." Mga susunod na pag-aralan, ano ba yung apoy na yun? Okay po? At ang sabi pa nga niya dito, Isaiah chapter 55 verse 6, "Inyong hanapin ang Panginoon habang siya'y matatagpuan. Mawag kayo sa Kanya
habang siya ay malapit pa. Kaya, ito yung time. Yes, we're living in the last days. Pero, habang nabubuhay tayo sa last days, may pagkahati ang tao. Whether siya ay magpapakabanal o siya ay magpapakasama. Kaya kung ikay namimili ngayon, sabi nga ni Joshua, choose you this day, whom will you serve? But as for me and my house, we will serve the Lord. So mga ka-vlogger at mga kapatid, ang panawagan ng Panginoon Hesus ayon pa sa Isaiah 55 verse 7. Sabi ni Isaiah po, isanin ng masama ang kanyang lakad at ng liko ang kanyang mga pag-iisip at manumbalik siya sa Panginoon at kanyang kaawaan siya sa aming Diyos sapagkat siya ay mapagpatawad ng sagana. Anong pag-alinlangan mo sa mga oras na ito na hindi ka magpapasakop sa Kanya? Manumbalik tayo. Huwag natin masyadong sarahan ang ating kaisipan ayon sa katuruan ng ating mga leader, kundi sang-ayon tayo sa Biblia. Kasi ang Biblia ang magtuturo sa atin ng tamang pamumuhay at tamang paghahanda habang nag-aantay tayo sa nangakong babalik. Walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus. Kaya mga ka-vlogger, dito nakalagay bukas, pero hanggang sa susunod nating pag-aaral, and I hope na inyo ulit dalawin ang aking YouTube channel. At kung inyo nagustuhan ang ating pag-aaral, huwag nyo naman pong kalimutang mag-like po mga ka-vlogger. And then pakisubscribe na rin po. Hindi para sumikat ako, hindi para magkaroon ako ng watch hour na marami, kundi para mahanda ka at ako sa pagdating ng ating Panginoon Hesus. At hindi tayo magiging mangmang at hindi tayo parang isang nanakawan na pamamahay na hindi natin handa o hindi tayo handa habang inaantay natin ang ating Panginoon Jesus. Kaya sa mga oras na ito, pagpalain po ang bawat isa sa atin. At ito ang pagkakataon, mas lalo tayong magkaroon magandang relasyon at ugnayan sa ating Panginoon Jesus. Tayo doon naman namin. Panginoon, salamat sa mensahe na ipagkaloob sa bansa. Tulungan kami na ito aming sa kabuhayan. Pagharian niyo po kami at kayo pong patuloy mamuna sa bansa amin. Huwag niyo pong pabayaan ang aming mga mahal sa buhay. Lalo tigit itong mga nakikinig at nanonood. Gusto ng pagpalain at tawa hanggang sa mga susunod pa namin pag-aaral ay magbasa po sila at mag-aaral pa ng mga salita. Sa ganun sila din ay mahanda. Gamitin niyo pong mensaheng ito na sa bawat makapakinig nito at makapanood ay makilala kayo at makita kayo at maunawaan lang na nandito na kami namumuhay sa huling kapanahunan na kayo malapit ng dumating. Salamat po, Ama, sa pagtugon at padinig sa panalangin. Lahat na ito aming hilig sa pangalan ni Jesus siya ang tagapagligtas. Amen. Ayan, so mga ka-vlogger at mga kapatid, maraming salamat po sa inyong panonood. Muli, ako po ito sa ka-vlogger Brother Joel Padilla na nag-iiwan po sa inyo ng kasabihan. Lahat na nakikita natin na pangyayaring masama sa ating sanlibutan, nakasang-ayon sa banal na kasulatan. Maraming salamat po. Bye-bye.